Pansinin niyo ito, ang Switzerland ay walang dagat, Singapore ay walang palayan, ang Saudi Arabia ay walang kagubatan, ang Japan ay walang mayaman na minerals, ang Netherlands ay walang mga bundok. Pero isipin mo, ang Pilipinas ay meron lahat niyan, pero nananatili pa ring mahirap. Bakit? Hindi na kalikasan ng problema eh. Ang problema ay ang korupsyon. Ang ibang bansa ay gumagawa ng maayos na sistema na pumoprotekta sa kanilang mga resources at sa taong bayan. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga dinistiya. Giisip sila ng paraan kung paano mapapahaba ang kanilang kapangyarihan at gumagawa ng mga ghost project na papahirap sa taong bayan. Iyon ang dumadating na remittances. Ito sa Pilipinas, taon-taon galing sa mga kababayan natin na OFW. Pero sa halip na ang perang ito ay ilagak para sa mga paaralan at sa mga flood control na makakatulong sa taong bayan, ang pera ay ninanakaw. Ang mga kalsada, sira-sira. Ang mga ospital, kulang. Ang mga oportunidad na kaunti at trabaho. Kaya malinaw na sa atin ang lahat na ang bansang ito ay napakayaman pero ninanakawan lang. Ninanakawan lang ng mga korap na politiko na ang tingin sa politika ay negosyo. Kaya milyong Pilipino pa rin ang naghihirap. Hindi dahil kulang tayo sa mga resources, kundi sa mga korap na politiko na yan. Isipin mo ito, ibinigay na sa atin ang lahat ng resources, ang kalikasan, pero ang Pilipinas ay nananatili pa rin mahirap na bansa. Hindi na ito tungkol sa mga resources tungkol na ito sa leadership. Meron tayo dito sa ating bansa. Mga kababayan, tandaan nyo ito. Tandaan nyo ito dahil ang paglimot ay nagpoprotekta sa mga kurap. Pero huwag nyo kakalimutan, ishare mo ito dahil ang katotohanan ay para sa ating lahat.